Dumako na po tayo dito kay Say Cheese. Aray ko. Okay, pakinggan natin si Cheese Escudero. Kaswal lang po tayo ha, walang pagmamahal to. Ismak lang to, ismak. Kaswal lang ha, kaswal lang po ha. Kaswal lang. Kaswalan lang to, kaswal. Aray ko. Miyanda noong huling sesyon ng Senado noong Hunyo. So nagbotohan ng Senado para piliin akong presiding officer. Nag-abstain ako at hindi ako bumoto doon. Kaya ang boto ay 12 lamang para sa akin. Iliwanagin ko tulad ng sinabi ko sa aking opening statement o talumpati na pambungad. Hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito. Pero hindi... Ako, hindi ko ginusto to. Pero, sana mag-like kayo. Aray ko. Okay? Ako hindi kasi ako makakapaggusto. Kayo ang makakapaggusto. Kayo ang makakapag-like eh. Aray ko. Mag-like kayo, hayop kayo. Stupid. Okay? Ha? Mag-like kayo! Aray ko. Aray ko. Hindi ko rin tatalikuran ang inaatas na responsibilidad sa akin na tulungan ang Senado at Impeachment Court na malampasan itong bahaging ito ng kasaysayan ng Senado at Impeachment Court kaugnay sa impeachment complaint laban sa ating ikalawang Pangulo. Hi, I'm Joel. I'm musician. Question lang po. Senator, as a presiding officer, do you feel any pressure right now? Wala, dahil bahagi lang naman siya ng trabahong pwede gampanan ng isang senador kung maatasan siya bilang isang presiding officer. Hindi naman, wala namang pressure. Paano nyo tinitiyak na ang bawat huling at desisyon ng impeachment court ay patas? Lalo na pag may magkakaibang interpretasyon ng konstitusyon at Senate rules. Ang definisyon ng pagiging patas, ika nga, ang definisyon ng justice sa simpleng pananalita. Patas ka ba talaga, Cheese? Nagdududa pa rin ako sa iyo eh. Patas ka ba talaga? Aray ko. Stupid. Cheese, siguraduhin mo ng patas ka, Cheese ha. Siguraduhin mo patas ka, Cheese. Aray ko. Nagdududa kami sa iyo, Cheese. Siguro, from 1 to 10, yung tiwala ko kay Cheese nasa 4 pa lang. 4. 4 pa lang, 4. Kayo, 1 to 10. Kayo, 1 to 10. Ano kayo? Ako 4. Aray ko. Sa Ingles ay giving every man his due. Binibigay mo kung ano yung nararapat sa kanya. Iyon ang sinisikap kong gawin. Ibigay sa kada partido ang nararapat sa kanila. Subalit may dagdag. At kung ano ang binigay mo sa isang partido, dapat yun din ang gawin mo sa kabila. Kaya ano Ay, maraming salamat, Jackie Root. Jackie Cat. Shout out. Huwag ka na ma-high blood puso mo. Ang tagal mag-like eh. Uy, grabe oh. 0, 5, 2, 0, negative, 2, 3, 1, 5, 2, 3, 3, 2, 3, 2, putik oh. Aray ko. 2. Ibig sabihin, mataas pa ako? 4? Aray ko. Hayop kayo. Parang naiiya ako ah. Mataas pa ako, 4? Parang naiiya ako. Ako pala mataas, 4. Hayop kayo ah. O, 0 si Commander Churbo. Aray ko. 5 si Mag... Ina 0. 0, 1, 3. Ako 4. Aray ko. ng pagkakataon, hindi ba magsalita ang prosecution na parang nagkukwento na sila? Sabi ko nga doon, peroration, hindi na napigilan, nalagay na sa record. So dapat, ang patas at tamang gawin, bigyan mo rin ng pagkakataon yung kabilang panig na magsalita din sa pamamagitan ng pagkakataong binigay sa kabila nung nauna na dahil sa tanong ng isang senator judge. Hi, Christian here, isang pribadong empleyado. Sir Cheese, isang curious question. Sa nirami-rami ng objections at motions, piling nyo ba minsan referee na kayo? Yun naman talaga ang trabaho Yun! ng isang presiding officer. Oo, yun ang trabaho ng presiding officer. Parang referee siya. Referee na siya ang nagmamando dyan sa court. Kumbaga, di ba? Oh. Kapag may foul, foul. Oh, Cayetano, foul. Aray ko. Di ba? Foul yun eh. Cayetano, foul, Cayetano, foul. Oh. Paano mo nasabi pag hindi pa naman pinapatay si Sara Duterte? So, walang threat. Bobo. Ang bobo ni Cayetano, no? Kapag
kapag pinatay ni Sara si BBM, death na tawag doon, tanga. Aray ko. Kaya nga binuo yung salitang death threat eh. Di ba? Babala, warning na magkakaroon ng pagpatay. Bobo! Aray ko. Oh, ano pa yung Paul? Yung kay Aimee, naghahanap siya ng dokumento na hindi naman po pre-mark kasi po minamarkahan po ang ebidensya dyan. Tanga mo, Aimee, baba. Aray ko. Nagustuhan ko rin yung rules ni Quezon doon ha. Sinabi niya, yung hinahanap mo, Aimee, baba, ay wala dito. Ang nandirito ay pre-mark, mga may markang ebidensya. Nagbibigay ka kasi ng idea sa depensa. Bobo, baba, bibi. Aray ko. Baba, bobo, bu. Aray ko. Judge, mag-referee sa pagitan ng abogado ng mga partido para matiyak napapangalagaan ng karapatan ng magkabilang panig. Nagsalita si Senator Bam na sana wag masyadong technical para makasagot yung testigo ng diretso. Nagsalita din si Senator Pia. Sabi, may rules tayo, may dahilan kung bakit may rules tayo. Yun ang binabalanse, pilit kong binabalanse sa mga pagpapasyang ginagawa ko bilang presiding officer. Na matitiyak ko na kung ano man ang pagtratong binigay ko sa prosecution, yun din ang pagtratong dapat ibigay sa respondent upang pantay na pagkakataon ng binigay mo para ipresenta nila yung kanilang ebidensya at yung kasong gusto nilang mapanood at makita ng ating mga kababayan. Ano ang tugon nyo sa mga punas ng minority at sa petisyon na kumakwestiyon sa legalidad ng pagiging presiding officer mo sa trial? Karapatan po nila yan at mas maganda ngang iakyat nila sa Korte Suprema upang mapagpasyahan ng may buong linaw para sa hindi malayong hinaharap o sa hinaharap kung mangyari man ito muli. May gabay na tayo kung pwede nga ba o hindi yan at hindi na natin pag-aawayan pang muli ito. Napagkasunduan niyo po ba ang conviction threshold ng 16 votes sa ibang senador? Posible bang mabago ito? Hindi namin pinagkasunduan. Hindi ko pinagpapaalam ang aking anuman ang sasabihin ko, ang tanumpating bibigay ko. Gayon din naman ang ibang senador. Hindi naman sila nagpapaalam sa akin ang sasabihin nila bago nila sabihin. Subalit may nakausap akong ilang mga senador kaugnay dito at sang-ayon sila sa aking posisyon. Sa katunayan, liliwanagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon. Ito, marinig kayo sa 16 votes. Ako hindi ako naniniwala dyan. Sorry po in my own opinion. Bala na kayong i-bash ako. Kasi pakinggan muna natin to. Desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Ano ba ang sitwasyon ng Senado sa ngayon? Merong 21 senador, dalawang nakapiit, ang isa ay hindi matagpuan. Yung kaso sa Bayan versus Zamora, klaro at maliwanag na 23 lamang ang senador. Dahil dating Vice President, dating Senator Gloria Macapagal Arroyo ay nahalal bilang Vice President Yes! noong 1998. So klarong 23 lang. Walang nakapiit, walang nawawala. Yun ang sinasabi ko sa'yo, ha? Cheese. Diyan ka, diyan. Alam mo, Cheese, ganito kasi yan eh. Yung sinasabi ng Supreme Court na kay Gloria Macapagal Arroyo po is Vice President, nahalal siya na Vice President. Ngayon, magkukulang nga naman. Tapos kailangan magkaroon ng 16 votes. Pero, asawa ni Pera, nakalagay sa Malita. Aray ko. Yan po ang sinatawag natin na kaya ginawa na, para sa akin kaya sinabi lang ng korte yan na 2/3. 2/3. Kasi, para sa akin, case-to-case basis yan. Case-to-case basis, katulad yan, yung naman dahilan kay Gloria is dahil na-elect ng Vice President. Ngayon kasi iba ang case-to-case basis dito eh. Ito po ay mga suspendidong mga senador at isang senador na kriminal na nagtatago. Yun eh. For example, sabi ko nga, nagdadrive si Win Gatchalian, na aksidente yung bus ng Senado, nawala ang mga DDS block. So 24 pa rin? Aray ko. 24 pa rin po ang kukunin doon na 2/3 na aksidente at nawala na sa lupa ang DDS block. Kaya 2/3. 2/3 ng kasalukuyang present at active na senador sa plenaryo yan. Bakit ganon? Kasi po,
ang pagiging hurado ay kailangan nandun ka sa Senado. Yan po ang mandato mo. Nandun ka. Paano ka magiging hurado na hindi mo nakita yung kaso? Diba, Your Honor, Mr. Chair? Paano mo sasabihin hurado ka, hindi mo nakita yung kaso? Wala ka doon mismo sa plenaryo o Senado o sa impeachment court. You're not physically present, Your Honor. How can you discuss an evidence? How can you argue with the prosecutor and defense if you are not physically present in the Senate? And if Judge Amy is really irritated in okay? If Amy Baba is irritated in she is present already and irritated with the documents. Therefore, how the Senate senator suspended can Aray ko. naubos. Mga karayuma, naubos. Naubos eh. Aray ko. Naubos po. 10% na lang eh. Aray ko. Diba? Oh. Yun ang sinasabi ko, Chis Escudero. Yun ang sinasabi ko. Ang importante dito, kung sino ang nandun sa Senado at kung yung mga senador nga po, mga kababayan, mga karayuma, nalilito na, nandun na sila sa plenaryo. Nalilito na sila sa mga ebidensya. Eh, yung mga senador pa na wala doon, tas huhusga sila. Huhusga sila, wala sila doon. Ni hindi nila nahawakan, ni hindi nila nakausap ang prosecutor, ni hindi nila natanong ang depensa. Muhusga sila. Hindi po ganoon ang pagiging hurado. Ang hurado! Ang hurado po ay kailangan present ka anytime na may hearing. Kasi you are the one who will judge the case. Okay? Is the judge can judge the case in a prison? No. Is the judge can judge the case in the mountain? No. The judge can only judge the case in the courtroom. And in this case, Your Honor, Mr. Chair, nakaload, upgraded na. And in this case, Your Honor, Mr. Chair, the judge is not in the courtroom. Aray ko. I so move, Your Honor. Aray ko. Tatago, klarong 23 lang. Pero ang sinabi ng Korte Suprema, sa pagratipika lamang ng isang tratado, ang bilang pa rin na dapat sundin ay 24, hindi magiging 23 dahil ang nakalagay sa pagratipika ng tratado ay 23 senators. Lalo pa siguro kaya kung impeachment ang pag-uusapan, na karapatan ng isang tao ang pinag-uusapan, hindi lamang karapatan ng isang tao, mandatong binigay sa kanya ng milyon nating mga kababayan. Paano nga kung namatay? Paano nga kung namatay? Paano nga kung wala doon? Yun ang problema eh. Hindi ito, Cheese, hindi ako nakipagdebate sa iyo ha. Hindi ito normal na mga senador. Sila ay suspendido. Suspendido. Kung suspendido siya as senador, suspendido rin sila as judge. Tama? Because senator can transform to be a judge. So if the suspended senator, he is also or she is also suspended as judge. My God. Diba? Kasi lugi po eh. Lugi naman po yun. Lugi naman po. Diba? Parang mag-uusga ka lang, nandun ka sa kulungan. Lugi naman.
At ang masaklap pa, na kapag nakaw ka na, magungusga ka pa sa isa pang magnanakaw. Aray ko. Aray ko. Diba? Oh, diretso. Siguro na maging stricto tayo tulad ng sa pagratipika sa mga tratado. Gaya ng sinabi ko, ito ang kasalukuyang batas na umiral. Naalala ko yung aking profesor sa Constitutional Law, the late former Professor Perfecto Fernandez. Sabi niya sa amin, when the trial court makes a mistake, it is appealable to the Court of Appeals. When the Court of Appeals makes a mistake, it is appealable to the Supreme Court. If the Supreme Court makes a mistake, it becomes part of the law of the land. Ito ang umiiral pong desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon man po tayo o hindi. Kaya nga sinabi ko, kung sino man ang hindi sang-ayon sa posisyong ito, hindi lamang ng presiding officer, pati na rin ng impeachment court. Dahil wala namang umapila o naghahanap ng rekonsiderasyon sa aking pasya at sinabi, may pagkakataon silang iyakin. Alam mo, Chis, kung naalala mo yung professor ko, naalala ko yung lolo ko. Aray ko. Diba? Chis, kung naalala mo yung professor mo, naalala ko yung lolo ko. Anong sabi ng lolo ko? Sabi niya sa akin, ng lolo ko, bumili ka ng hotdog, dinala mo putlong. Aray ko. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Aray ko. Hindi, sabi ng lolo ko, kung sino ang nagbayo, siya lang ang kakain. Kung sino ang nagbayo, siya lang ang aani. Diba? Yun, Kisi. Kung sino ang nagbayo, siya ang aani. Yun. Diba? Yung mga senador nagpakahirap dyan. Ilan lang kayo? 21. Tapos magiging 24? Korte Suprema dahil justiciable controversy na ito. Depende siyempre sa pagpapasa ng Korte Suprema din sa palagay ko pwede nang iakit at hinugito. Bakit ko sinasabi ito? Ang impeachment process ay highly political. Klaro naman po, hindi ba? Na may magkabilang panig na magkaiba ang sinusulong. Pabor o kontra man sa impeachment, pabor o kontra man sa nasasakdal. Hindi ba dapat lamang na kapag natapos ang impeachment, tapos na rin ang gulo, away at bangayan? Impeachment ang proseso para tumuldok dito sa prosesong ito. Ang pangit naman at ang lungkot. Kung matapos namin magdesisyon na may 14 o 15 boto, dun pa lamang mag-aaway-away uli. Ay convicted, ay acquitted dahil magkaiba sila ng pananaw. Sana kung sakasakali, mapagpasahan ito ng Korte Suprema kung may aakyat man sa Korte Suprema bago pa man magkaroon ng pinal na kapasahan ng Senado para hindi na tayo magsimula muli sa pinagsimula natin na may gulo, may away at may bangayan. Sana ito impeachment process, sino man ang manalo, sino man ang magwagi. Maging tuldok na kaugnay sa bangayan, away, hindi pagkakaunawaan at mga akusasyon laban kanino man upang ito'y mapaliwanag, mabigyang linaw at makita rin ng ating mga kababayan. Hi, Sen! I'm Chelsea and I'm a student. Curious lang po ako, mainit po ba yung suot niyo na robe? Actually, Anak mainit. ng weting ng mga talong naman yan, oh. Ano ba naman talong yan? Mainit ba yung suot mo na... Ano ba naman? Aray ko. Ano ba naman talong? Ang talongin mo, Hi, Sen! Kamusta kayo? Bakit may heart kayo pero wala kayong puso? Ganon ang mga tanong. Hindi yung mainit ba yung suot na robe? May aircon doon. Eting na tanong yan, oh. Tanong mo, may heart kayo pero wala kayong puso. Aray ko. Doon, pinalakasan ko yung aircon ilang beses na dahil makapal yung robe na nakuha. Itong impeachment robe na ito, binili pa ito para sa nakarang impeachment noong 2025. Senate President pa ako nung in-order namin yung mga robe na yan. Konting dagdag na lang para dun sa mga bagong senador na pumasok noong 2025 na hindi bahagi noong nakaraang kongreso ang binili ng Senado para sa mga impeachment senator judges. Anong klaseng mga tanong po ang pwedeng itanong ng mga senador na pinapayagan ng rules? Ano ang ipinaalala niyo sa kanila? Hindi ko kinausap ang bawat senador kaugnay sa pwede o hindi nila pwedeng tanungin. Hindi naman yata tama yon. Hindi naman ako primus inter pares o una sa magkakaparehas. Pare-pareho kaming senator judge, nagkataon lamang na nagpe-preside ako, pero hindi para sa akin diktahan kung anong pwede at hindi nila pwedeng tanungin. Subalit, kapag ka ito ay medyo tumatawid na sa pwede at hindi pwede, pwede lamang ako magpaalala na sana hanggat maaari iwasan yon. Sa ilalim kasi ng korte, ng impeachment court man o regular na korte,
Ang ebidensya ay dapat pinepresenta sa pamamagitan ng mga testigo, hindi sa pamamagitan ng mga abogado. Yung mga fact at yung mga law dapat ipalabas sa pamamagitan ng testigo, hindi sa pamamagitan ng argumento ng abogado. Pero hindi ko pa rin pwedeng pigilan yung tanong, pero pwede kong pigilan yung abogadong sumagot kung ito'y lalabag dun sa pamantayan at panuntunan na yon. Sa mga nagdaang impeachment trials, nagkaroon din ba ng limitasyon ng demarcation sa pagtatanong ng senator judges? Kung maalala ko, meron din. Pero hindi pinigilan yung mga senador talaga, pinaalalahanan lamang sila. Dahil may buong laya ang bawat senator judge. Tulad lamang ng presiding officer na may buong laya magtanong, na ipukol kung ano man ang katanungan nila sa abogado man o sa testigo. Pantay-pantay po lamang kami, tigi-tigi sa kaming boto. Pagdating sa pagpapasya kung i-convict o i-acquit ang nasasakdal. Pagpapaalala lamang po ang pwede kong gawin at hindi pagbabawal sa tanong na pwedeng ipukol ng sinumang senator judge. Hi, hello po. I'm Dan. I'm a student. And gananood ako may hutana. Kaya iniingon man si Senator Pia na sige siya na ni-stiff neck daw siya sige tanaw sa screen. So, ang akong pangutana is if nanabay monitor po. By Monday, dapat nakalagay na ng monitor sa ibaba. Anak ng wedding, pati si Pia, inintindi yung snip-tick na yan, leche na yan. Aray ko. Pia, sinusuka ka na ng UP. Ha? Pia, sinusuka ka na ng UP. Kakadiri ka. Aray ko. Napaka-impacta mo daw. Aray ko.